na tayo sa offering. Amen. So, ito'y ating pong commandment na sa ating Panginoon. Amen. Bagkus binago po ito no, sa bagong tipan kung naaayon sa sarili mo. Amen. So, na tayo sa offering, no, isa sa atin na isa itong hindi obligado, no? Isa itong action, behavior sa buhay Kristiyano. Kasi ito yung basihan, no, na nakikita ng Panginoon sa puso natin kung ikaw ay mapagbigay, ikaw ba ay may pagmamahal sa ating Diyos, kung ikaw ay binabalyo mo ba o ikaw ba ay nagbabalik sa ating Diyos. Amen? So, sabi po sa Book of Malakay 3:10, so memoryado na po natin to. Ewan ko lang po sa iba. Amen? So sabi, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos. Amen? Malinaw. Upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Unang-una dito, no, pinaparating sa atin ating Diyos na kung ibibigay natin ang ating mga ikasampung bahagi, our annual finances. Amen. So, sa bagong tipan, amen, pinapa-emphasize na yung ikapo na to ay dapat ialay natin para sa ating Diyos. At hindi lamang sa ating Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang iglesia. Kasi hindi lang po si Holy Spirit ang magbabayad ng kuryente, ng wifi, ng ano pang gagamitin sa simbahan upang mapalago pa ang kanyang salita. Nawa kapatid, no, na dapat natin, no, tugunan ito. Kasi bakit? Sabi niya, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Sinabi niya ito. Pinapangako niya na kung hindi ko bubuksan, no, ang bintana ng langit, ay wala siyang ibuhos, kundi talagang ibubuhos niya sa lahat na bukas palad na nagbibigay sa iglesia ng ating Panginoon. Nang lalo na, hindi lamang, no, finances na nagbibigay, kundi sa kanyang mga time, sa kanyang mga talento. Dahil ito ang tinitreasure na ating Diyos. Amen? So, the main rules as a Christian is to get more blessing. Tama po ba? No? Kasi yun ang practical. Gusto mo ng blessing, talagang magbibigay ka. Di ba? Talagang isisipin mo para sa Diyos to. Ito yung ibabalik ko. Dahil siya nagbigay ng unang-una, yung buhay natin, yung hininga natin, kasi missing tayo na masigla at may kapayapaan sa atin. At nagaganda pa, meron tayong Kristo. Pangalawa, binigyan tayo ng kalakasang pang-pisikal, emotional, at pang-spiritual para mabuhayan tayo sa araw-araw ating ginagawa. Kasi hindi natin alam, nandyan yung mga distraction, rejection, amen? Nandyan po yung mga pagka-brokenness sa buhay natin. So, kailangan po natin na yung paggabay nating Panginoon. Sa mamagitan nating tithes, we invest our life easier. Amen? Pinapagaan niya kasi nangungusap sa lagi sa iyo eh. 'Di ba? Pag minsan nagmuni-muni ka, bigla ka na lang napatunganga, 'di ba? At merong biglang kumakausap sa iyo. In a good thing, amen? Maganda yung ini-inject sa isipan natin. Kasi nangungusap ang Diyos sa iyo. That's the secret to become abundant. Hindi lamang financially, makapal yung bulsa mo. Kundi, makapal yung pag-iisip mo kasi nga, inuuna yung mas nakaganda, nakaka-komportable sa buhay mo. Amen? The good thing is, isa sa mga pinangako natin Diyos, continue natin sa verse 11, hindi ko rin hayaang salantahin ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Amen? So, sa madaling salita, no? Kung meron tayong meron tayong tinanim, amen? Ano ba yung mga tinanim natin? Mabuting asal, amen? Mabubuting gawain para sa Diyos, di ba? So, sasagana yun. Sasagana yun sa iyong ubasan. Ubasan, it means yung
nasasakupan mo o mag-isa pang sarili mo. Amen? So minsan, nagbabago mag-isa pangangatawan mo. Kasi iniisip mo para sa Diyos to, maligo ako, magdamit ako ng komportable, di ba? Tie and neck pa siguro, di ba? So, ganun tayo, nagsusustain. Kahit hindi natin alam, di ba? Bumabata, hindi tumatanda. At ang nakaganda doon, no, nagsusustain ka sa mga needs mo. Kahit sabihin natin, 50 pesos na lang yung pera ko. Pero, dumating pa yung gabi, nakakain ka, 3 beses pa. Maging sa career mo o sa mga work mo, mayroon kang kalakasan mag-overtime. Kasi nga, para sa Diyos ang ginagawa mo eh. Amen? At hindi siya para sa iba. Commonly siya para sa pamilya. Pero, nangihina ka dun eh. So, iniisip natin, dapat isipin natin na sasagana ako kasi binigyan ako ng promise ng Panginoon na hindi niya hayaang salantahin o ano yung mga pangangailangan ko. Lalo na sa wants natin. Amen? At kahit na siguro sabihin natin, hindi mo binibigyan ng pataba, bagkus ang Diyos na ang nagbahala dyan. Amen? At sasagana yan. Dito ay sasabihin lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam na manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh sa makapangyarihan ng lahat sa verse 12. Amen? So siya na yung nagsabi, di ba? Na mapalad sapagkat napakainam na ito ang lupain. So it means, sa iyong sarili, lalapitan ka ngayon ng mga ibang kapatiran. Ayaw ba yun? Na Coach Jeff, no? Coach Rich, di ba? Na paano ba? No? Ganyan yung pamumuhay na naka-smile pa rin. Kahit alam natin na meron tayong dinadala sa buhay ng mga trials. Because ang sikreto, we have Christ. Amen? Siya yung nag-sustain dun eh. Amen? Ang gagawin mo lang is lumapit ka sa Kanya. Make an intimate relationship to God. Kasi siya yung mangunguna sa buhay mo. At protektahan ka kung anumang bahadya, no, ng kaaway sa buhay mo. Huwag na kalimutan na pag meron tayong blessing na nakakamtan, no, unahin natin saan ba nagmula ito. Amen? Hindi po natin isipin sa kalakasan natin, sa katalinuhan natin, sa kayamanan natin. At lagi natin isipin kung ano yung itinanim natin, yun din ang ahaniin natin. Kung nagtatanim tayo ng magandang kalooban sa bawat isa, nagtatanim tayo ng masagana sa ating mga trabaho, amen? So, ganun din ang aanihin natin. At kung tayo ay nagbabalik sa ating Panginoon ng maliit, anihin din natin ng maliit. Kung nagtatanim tayo ng masagana, marami, di ba? Mas double blessing ang darating para sa atin. Amen? So, kailangan hindi weakness natin yung pera. Dapat yung kalakasan natin ay yung presensya natin Diyos. Kasi sa emosyon natin, may kalakasan tayo pero pang physical, nangihina tayo eh. So dapat ini-aim natin na ang ating pananaw ay na kay Kristo. Kasi yun ang sikreto ng buhay. At hindi lamang na pag nagbigay ka, ayos na. Remember, God sees our heart. Hindi sa nakatingin kung ano yung katayuan mo. Amen? At ini-encourage ko po lahat, at lalo na sa nanonood sa online. Amen? So, naway magbalik tayo ng pagpapala sa ating Diyos. Amen? So, tayo at magbigay na.